Okay, game na. Hinimay na namin yung mga materyales na binigay mo at ang focus natin ngayon itong mga sipi mula sa aklat ni Chris R. Villasis, The Missions Quotient, The Hidden Dimensions Behind Faithful and Effective Ministry. Ang misyon natin ngayon, himayin kung bakit, no? Bakit may mga ministeryo o misyon na parang ang galing, lahat ng hawakan, lumalago, nagtatagal? Tapos may iba naman, kahit super sincero, puno ng sakripisyo, bigla na lang nawawala. Parang bula lang. Tara, suriin natin to ng malaliman. Magandang panimula yan. Kasi, ayon mismo sa aklat, yung sagot dyan, hindi raw swerte, hindi tadhana o kung anong misteryo. Meron daw talagang mga hidden dimensions, mga nakatagong salik, kumbaga, na siyang nagdidikta kung magtatagal ba talaga ang isang gawain. At ito mismo yung tinatawag ng may akda na Missions Quotient or MQ. So hindi ito tsamba. Alam mo yun, may formula, may sinusukat. Okay. Sige, i-unpack natin yan. Kasi yung unang pumapasok sa isip ko, at siguro sa marami, pag may misyon na pumagsak, ang sasabihin natin, siguro kulang sa calling. O kaya, nawala na lang passion. Yun yung mga usual suspects, di ba? Oo, yun agad. Pero sabi nga sa aklat, parang maling diagnosis yan. O kulang. Ang tawag niya dyan ay failures of formation. Formation, paghubog. Eksakto. Mga pagkabigo sa paghubog, hindi sa sigasig. May sinabi pa nga siyang quote mula sa Biblia Zeal without knowledge is not good. Yung sigasig, yung passion, parang gasolina yan. Kailangan mo yan para umandar. Pero kung wala kang manibela, walang preno, wala kang alam sa pagmamaneho, Kahit full tank ka. kahit full tank ka, sa pader ka babagsak. Ganon. Ang ganda ng analogy na yan. So, hindi pala issue ng sincerity o ng effort. Ang problema, may mga formational gaps. Mga bitak sa pundasyon na hindi mo nakikita. Hindi mo nakikita hanggang sa yumanig na. Okay. Anong itsura niyan sa totoong buhay? Pwedeng isang leader na napakagaling magsalita sa stage pero di marunong mag-handle ng pera. Okay. O isang missionary na mahal niya yung mga tao pero hindi niya gets yung kultura nila. So unconsciously, nakakasakit na pala siya. Oh. O isang team na sobrang busy ang daming activities pero sa loob-loob pala nila, pagod na yung kaluluwa ng bawat isa. Yun. Yun yung mga puwang sa pagitan ng sigasig at ng tunay na kakayahan. Dito na nagiging interesante para sa akin. Kung formational gaps ang problema, ano ngayon itong solusyon na Missions Quotient o MQ? Sabi dito, isa raw itong holistic diagnostic lens. Parang sa doktor, di ba? Hindi pwedeng lagnat lang titingnan mo. Kailangan ng X-ray. Tama. Kailangan ng MRI, kumbaga. At yung MQ, tinitignan niya yung dalawang bagay na hindi raw pwedeng magkahiwalay. Yung inner formation, kung sino ka sa loob, at yung outer competence, kung gaano ka kahusay sa ginagawa mo. Inner at outer, okay. Oo. Sabi ng aklat, maraming ministeryo ang focus lang sa outer competence. Paano mag-preach, paano mag-organize ng event, yung mga ganyan. Mahalaga yan, pero kung yung inner formation mo, yung character mo, yung spiritual life mo, yung emotional health mo, kung marupok yan, Babagsak din lahat. babagsak at babagsak din. So naglatag yung aklat ng ilang dimensyon ng MQ para suriin natin pareho. Sige, isa-isahin natin. Unahin natin yung spiritual depth, SQ. Ang ganda ng description The theological and devotional root system that sustains longevity. Ugat. Malinaw na malinaw yung imahe. Ugat ng puno. At kinonekta niya yan sa isa sa mga pinakamalaking problema ngayon, burnout. As ng overwork. Hindi sobrang trabaho. Hindi raw. Sintomas daw yan ng under-abiding. Under-abiding. Kulang sa pananatili. Kulang sa pagkakaugat sa Diyos. Kasi kung yung pinagkukunan mo ng lakas ay sarili mo lang, yung sarili mong energy, Mauubos talaga. mauubos yan. Pero pag malalim yung ugat mo, kahit tagtuyot sa ibabaw, may nahuhugot kang tubig sa ilalim. Pero teka, baka may makarinig niyan at isipin, so kasalanan ko pala pag na-burnout ako kasi mababaw yung SQ ko. Paano naman yung mga valid cases na na-burnout ka dahil sa toxic na sistema o sa sobrang daming demands?
kahit gaano pa kalalim ng SQ mo? Magandang tanong yan. At nililinaw naman sa aklat na hindi to blame game, di ba? Hindi niya sinasabing walang external factors. Ang punto lang ng SQ ay saan ka kumukuha ng lakas para harapin yung mga external factors na yan. Okay. Gets. Kasi lahat naman tayo, may haharapin tayong ganyan. Ang tanong, ano yung sustainable source mo ng energy? Ang SQ, sinisigurado niya na hindi lang sarili mong battery yung gamit mo. Nakasaksak ka sa mas malaking power source, kumbaga. So, hindi ito paninisi. Pagturo ito sa pangmatagalang solusyon. Malinaw. So, may panloob kang lakas galing sa SQ, pero hindi mo maiiwasan yung mga external pressures, di ba? Kahit gaano kalalim yung ugat mo, darating yung bagyo, mga pagsubok, oposisyon, kabiguan. Dito na siguro papasok yung sunod, yung resilience and perseverance, RQ. Sakto. Tamang-tama yung daloy. Kung yung SQ yung ugat, yung RQ yung tibay mismo ng puno. Yung kaya niyang yumukos sa hangin ng hindi nababali. At hindi lang siya emotional toughness, no? Hindi lang pagiging matibay lang. Oo, nililinaw ng aklat na hindi lang yun. Ang resilience daw ay isang spiritual discipline. Nahuhubog yan sa gitna mismo ng paghihirap. Ito yung kakayahan mong bumangon pag nakamali ka, magpatuloy kahit nare-reject ka at maghintay ng may pag-asa kahit parang walang nangyayari. Anong practical na pinagkaiba ng isang taong may mataas na RQ sa isang taong parang martyr lang, yung tinitiis lahat hanggang masira na siya? Kasi pareho silang nagtitiis, di ba? Ang laki ng pagkakaiba. Ang pagkakaiba nasa pananaw at layunin. Yung martyr's complex madalas nakaugat yan sa pride o sa maling akala na pag nagdudrusa ka, banal ka na. Oo. Sa aklat, hindi siya nagtitiis for the sake of it. Nagtitiis siya kasi may mas malaki siyang nakikita sa dulo. May purpose. May purpose. Nakaugat yung pagtitiis niya sa pag-asa, hindi sa kawalan nito. Kaya niyang aminin na, oo, masakit to, pagod na ako. Pero hindi siya dun nagtatapos. Alam niyang part to ng process. Endurance with hope, ika nga. Ganda nun. Endurance with hope. Okay, so may SQ ka para sa internal strength, may RQ ka para sa external pressures, pero ang misyon hindi lang tungkol sa sarili mo, tungkol ito sa ibang tao, lalo na yung mga taong iba sa'yo. At dito pumapasok yung cultural intelligence, CQ. Ang ganda ng description, loving people you do not yet understand. At ito, napakahalaga nito. Sabi sa aklat, maraming misyon, ang dahilan ng failure, hindi yung mensahe. Kundi, Yung paraan ng pagdala ng mensahe. Mababang CQ yung dahilan. Ang CQ, ito yung kakayahang mag-observe, umintindi at mag-adapt sa ibang kultura. Nang hindi mo sinusuko yung esensya ng message mo. Kailangan dito ng kababaang loob, respeto, gusto mong matuto. okay, para maging konkreto, bigyan mo kami ng example. Anong itsura ng mission na nag-fail dahil sa mababang CQ? Sige, halimbawa, may isang grupo. Well-meaning sila, pumasok sila sa isang indigenous community sa isang probinsya. Itong community na to, may sarili silang paraan ng pagsamba. May mga sayaw, may mga instrumentong gawa sa kawayan, lokal na himig, alam mo yon? O parte ng kultura nila. Parte ng kultura. Ngayon, itong grupo na may mababang CQ, dumating sila at sinabi, "Naku, mali yan! Ang tunay na pagsamba, dapat tahimik, solemne, dapat galing sa Western hymn book yung kanta." Ouch. Anong resulta? Hindi nila naiintindihan na para sa community yung musika at sayaw, yun ang pagkakakilanlan nila, yun ang spiritualidad nila. Ang naging dating tuloy, hindi mahal kayo ng Diyos, kundi mali ang kultura ninyo. Kaya tinanggihan sila. Tinanggihan sila. Hindi dahil sa ebanghelyo, kundi dahil sa arogansya na dala ng mababang CQ. Wow! Ang sakit pakinggan nun, pero totoo. It highlights the danger of good intentions without wisdom. Eksakto. At dito mo makikita kung gaano kakonektado yung CQ sa RQ, yung resilience. Paanong konektado? Kasi pag nag-aaral ka ng ibang kultura, siguradong magkakamali ka. May masasabi ka o magagawa na hindi mo sinasadya. Oo naman.
Kung wala kang RQ, wala kang katatagan, sa unang pagkakamali mo pa lang, susuko ka na. Sasabihin mo, ang hirap naman nilang intindihin. Tama. Alimang SQ mo, matibay ang RQ, mataas ang CQ. Nagtatagumpay yung mission mo, tapos na ba yung trabaho? Kasi parang may isa pang dimension dito na tumitingin lagpas pa sa'yo. Ito yung reproducibility, DQM, na inilarawan bilang mission that outlives the missionary. Ito para sa akin yung isa sa pinaka-challenging na idea sa aklat. Kasi direktang hinahamon nito yung hero model ng leadership na nakasanayan natin. Yung one-man show. Oo, ang DQM tungkol to sa sadyang pagbuo ng mga sistema, pag-train ng mga tao, para yung mission magpatuloy kahit wala na yung nag-umpisa. Ang tanong ng DQM, hindi gaano ako kagaling, kundi mawawala ba to pag nawala ako? That goes against the grain, no? Kasi mahilig tayo sa charismatic founder, sa visionary na laging nasa gitna. So, sinasabi ba ng aklat na depektibo yung modelong yan? Sinasabi ng aklat na fragile yan at short-sighted. Isipin mo yung piramide na nakabaliktad, nakatukod lang sa isang punto. Yun yung hero model. Habang nandun yung hero, mukhang okay. Pero pag nawala siya, Guguho lahat. Ang modelong tinutulak ng DQM ay yung piramide na nakatayo ng tama. May malapad na base, ang focus hindi sa pagbuo ng mga followers na laging dependent sa'yo, kundi sa paghubog ng mga leaders na kayang maghubog ng iba pang leaders. generational multiplication, yun yung term niya. Yun yung term. Dahil kung yung epekto ng mission mo hanggang sa'yo lang, panandalian lang yung tagumpay mo. Okay, nakikita ko na. Lahat ng dimensyong to, SQ, RQ, CQ, DQM, parang pinipili tayong tingnan ulit at baguhin yung definition mismo ng tagumpay. Yan mismo yung puso ng aklat. Ang radical na idea ay ito. Ang tunay na sukatan ng tagumpay, hindi raw yung mga short-term metrics na kinahuhumalingan natin, Dami ng tao, laki ng budget. kasikatan ng pangalan, 'di ba? Sabi ng aklat, ang tunay na sukatan, faithfulness over time. Katapatan sa paglipas ng panahon. Oo, kasama dyan yung tibay mo, yung pagpaparami mo ng disipulo, yung integridad mo. That's a huge paradigm shift. Pero kung faithfulness over time ang sukatan, paano mo malalaman kung nasa tamang landas ka in the short term? Ang hirap namang maghintay ng 10 taon para malaman kung tama ka, di ba? May mga leading indicators ba? Meron. Ang mga tanong na dapat mong itanong sa sarili mo ay hindi lang ilan ang tao sa building, kundi may nahuhubog bang mga disipulo na kaya ring maghubog ng iba. Okay. Hindi lang mabanda ba yung programa natin, kundi lumalago ba yung karakter at integridad ng mga tao sa komunidad natin? Hindi lang sikat ba tayo? Kundi, kung mawala ako bukas, may magpapatuloy ba nito? Yan Yeah. yung mga short-term indicators ng pangmatagalang kalusugan. So in a way, ang goal ay hindi lang magkaroon ng fragmented zeal, yung pira-pirasong sigasig, kundi magkaroon ng stewarded calling. Isang tawag na hindi lang basta sinusunod, kundi pinapamamahalaan ng may karunungan mula sa pagiging abala tungo sa pagiging buo. Sa huli, yung buong balangkas ng missions quotient, parang salamin niya na inaalok sa'yo. Isang diagnostic tool para suriin hindi lang yung mga strategy mo, kundi yung sarili mong pagkatao at yung mga sistemang itinatayo mo. Tinutulungan ka nitong makita yung mga formational gaps bago pa sila maging malaking pagguho. At ito na siguro yung iiwan nating kaisipan para sa'yo, nahango sa diwa ng buong aklat na to. Madalas, inihisip natin na yung susunod na hakbang, expansion, innovation, isang bagong programa. Pero sabi ng aklat, hindi. Ang tunay na gawain ay lagi nagsisimula sa'yo. Sa personal mong paghubog, sa kahandaan mong suriin yung sarili mo, at sa desisyon mong pamahalaan yung misyon na yan na may karunungan at biyaya. So pagkatapos ng usapang ito, ang tanong para sa iyo ay ito. Ano nga yung isang formational gap sa sarili mong buhay o gawain ang ipinakita sa iyo ngayon na kailangan mong bigyang pansin?